Yan, panibagong araw, panibagong na naman istorya ng buhay. Panibagong na naman. Ay, mag-unboxing na tayo mga kamamo. Ng ano, galing pa to sa Manitoba. Ayan. Shoutout kay Ando Soria ng bawal lang tamad sa Canada. Bawal maging tamad sa Canada. Actually, nagpagawa tayo ng kamamo cup sa kanya. Sa April pa niya matatapos. So, nagpagawa ako ng 15 pieces. Shoutout kay Ando. Nagpagawa ko 15 pieces. Yung 14 mga kamamaw, sold na yon. Isang peraso na lang yung natitira sa mga gustong mag-avail ng kamamaw cup. Actually, hindi pa niya, nabigay na niya yung mga design pero hindi pa siya nakagawa ng mismong isang sample ng sombrero para mapakita ko sana dito sa vlog. Pero papakita ko sa inyo yung kalidad ng mga ginagawa niyang sombrero. So meron din tayo dito kasi wala na kasi yung ano ko, yung tambay cup ko. Minag-arbor na kasi dati. So ito, nag-order tayo sa Pinas, pinakita ko na sa inyo, di ba? Na yung loob. So papakita ko lang sa inyo mga kamama kung gaano kaganda o gaano yung quality nung bawal lang maging tamad sa Canada ni Ando. Iko-compare natin dun sa talagang mga sikat na sombrero ngayon, di ba? Ay nakita niyo naman yung design, yung tahi nung tambay ka pa yun, ano siya, may etiketa rin. Maganda yung pagkakaano, di ba? So ngayon, i-unbox natin. Makita nyo yung ano, para kung sakaling ano, kumbaga ako kasi mga kamamo, sabi ko sa inyo, malaking tulong yung bagay na tinutulungan mo yung mga kapwa Pilipino, lalo dito sa Canada mga kamamo, talagang nakasuporta palagi si kamamo sa mga ganyan. So ito, tanggal na natin. Ano bang meron sa sombrero? Meron ba din sa loob? Ako sali wala pa yung kamamo cup kasi nga ginagandahan pa niya yung ano eh. Yung kumbaga nakapag-usap na kami ng mga detalye na parang halos ganito lang itsura niyan eh. Ganyan-ganyan yan. So ito, papakita ko sa inyo yung sample ng kanyang sombrero para masabi natin, oh wow. Ito yung dalawa oh. Grabe, bawal maging tamad sa Canada. Grabe naman Ando. Napakalupit oh. Detalyado mga kamamo oh. Grabe, ganda. May logo siya ng 3 stars in the sun, tsaka yung logo niya. Hindi ko alam kung Pilipino Conejo to, parang ganun Pil Conejo. Ayan ah. Ganda. Grabe. Mamaya ko nasisilipin yung mga loob ha. Titingnan ko muna yung loob ng ano. Wow, may sticker din siya oh. Saan ka pa mga kamamaw, kayang-kaya yung tapatan yung mga kilalang sombrero sa Pilipinas. Yan. Suportahan natin yung mga Pilipino na ano, kasi kung nasusuportahan natin yung mga nasa Pilipinas na mga sikat na vlogger, ito suportahan niya rin oh. Bawal maging tamad. Ayan, bigyan tayong dalawang sticker. Ganda, grabe oh. May sticker din yung kabila eh. Ito may sticker din siya, ganda ng sticker niya. Siyempre, ito yung sinasabi ko, pagpapasalamat din natin. Ito oh, hindi ko siya in-order pero binigyan niya tayo ng t-shirt na bawal maging tamad. Yan. Salamat Ando sa t-shirt na binigay mo. Grabe. Yan. Kaya mamaya ako nababuksan to. Papakita ko lang sa inyo yung kalidad ng sombrero. Grabe, ang ganda oh. Ayun yung blue. Grabe yung detalyado oh. Actually, ano to, pag gumawa kasi Ando nito, kaya 100 pieces, hindi na niya pinapagawa ng ano, ng iba pa pag may umorder. Talagang pag naubos yung 100, ubos na. Kaya mga kamamaw oh, kung ano yung tsura nung tambay cup. Oh, ganon mga kamamaw, ngayon si Ando. Grabe ganda. Ganito yung papagawa kong sombrero, ganto yung loob ng sombrero. Yan, logo ni Ando yung ano, kumbaga collaboration ni Kamamaw tsaka ni Ando yung ano. Yung grabe ganyan oh. Ganto yan. Kung gaano kaganda yan, ganyan din kaganda yung Kamamaw ka, pintayin nyo. Nandito yung logo ng Kamamaw ko. Siguro lalagyan ni Ando dito sa kabila ng kuneho niya. Pero mas maganda Ando, lagyan mo rin ng ganito sana kung masisingit mo. 3 stars in the sun yung sa Kamamaw, yung ganda. Grabe detalyado, grabe oh. Yun na nagustuhan ko eh. Tsaka ito pa mga kamamaw, hindi ko alam kasi masyadong ano sa sombrero ah. Itong pinakailalim niya, nakita niya yan, ay may mga ano, di ba? Pag naaarawan yan mga kamamaw, lalabas yung ano niyan, yung mga nakasulat diyan. Pag naaarawan. Tsaka syempre, ayan oh, pinapirmahan ko na. Ako sabi ko nga sa inyo, may uma-arbor lang nga sa akin ito. Sabi ko hindi ko pwedeng pa-arbor at ano na lang to dahil hindi na siya makakagawa ng ganito. Makagawa siya ganito, ibang design na. Pero ako syempre, idol natin si Ando, nagpapirma na tayo dyan.
Di natin malay in the future magiging sikat yan, at least meron na tayong kopya ng may pirma na tayo ng ng sombrero niya. Panalo. Set niya natin. Palalong gumandang lalaki si Kamamo dito. Yan, suporta ko yan kay Ando. Pinapirmahan ko yan. Kita niyo naman, grabe. May sarili siyang etiketa. Yung loob, ang ganda ng loob. Ay sabi ko sa inyo mga Kamamo, yung makakuha nung Kamamaw Cup ko, sulit yun. Sulit yung ganito kaganda. Tsaka yung presyo nito mga Kamamo, hindi naman sa pagano, mas mababa ng konti. Doon sa presyo ng binibili niyo sombrero na Pero nakita niyo yung kalidad, pinakita ko sa inyo Message niyo lang ako. Yan. Ididirect ako kayo kay Ando kung mga gusto niyo mag-order ng ganito, yung mga susunod niyang Pero syempre, supportahan niyo rin yung Kamamaw Cup. Kasi galing naman din sa kanya yan Grabe, selyado. Sulit na sulit. Meron tayong dalawa. Meron tayo, kupal ka ba, boss? Ayan pakita niyo naman halos parehas na parehas yung sumasabay. Sumasabay yung quality nitong sombrero na to. Kasi ito t-shirt, dyan tayo ng t-shirt Siyempre susot natin ito sa summertime. So, Ando, salamat dito Ito yung pa-t-shirt niya sa akin. Okay. May sticker din Another sticker. Lalagyan natin sa kotse to. Sa kotse para nakikita ng tao. So binigyan na niya ako ng Wow, grabe, ang ganda. Bagong bago. Bagay ba kay Kamamo yung blue? Hindi kasi ako masyado nag-blue pero susot natin yan. Grabe Kapal ng tatak ng Parang goma siya na pinlansya pero ibig sabihin iba yung hindi siya yung normal na rubberized na naka-flat sa damit, naka-emboss siya na konti. Even sa likod kasabihan, bawal maging tamad. Yan, bawal maging tamad. Dapat talaga magtrabaho, magsumikap para masenso ang buhay. Maraming salamat, Ando. Yan, bili na kayo. Message nyo lang si Ando Soria sa kanyang Facebook page. Yan, bawal ang tamad sa Canada. Certified. Malupit. Yan, Ando, sinuot ko na. Salamat. Bawal maging tamad. Bawal maging tamad sa Canada. Yun, shoutout sa iyo. 1 hour later. Yan, good morning sa inyo mga Kamamaw. Ngayon ay pupunta kami sa downtown sa Ed Ryan Immigration. So, magtatanong kami kung magkano na ba mga Kamamaw yung bayad for usually pwede ko naman siyang asikasuhin mag-isa na mag-follow lang tayo sa mga instruction pag mag-apply ka ng citizenship. So ngayon alam mo naman, marami tayong ginagawa. Tsaka medyo matrabaho din, bibigay ka ng oras talaga na Kung doon naman tayo kay Ed Ryan, kasi subok ko na siya kasi before, doon ako nagpaparenew ng mga work permit ko dati. Doon ako nagparenew sa kanya. So ngayon, babalik tayo dahil nasatisfy tayo sa service na binibigay niya. Tsaka maganda rin yung consultation pag pupunta ka doon, hindi ka nila parang i-charge. So ngayon hindi na ako nagpa-appointment, nag-email ako sa kanya, may mga sinend na siya sa akin kung ano yung mga yung requirements ba or something na dapat mong paghandaan. Pero syempre gusto ko pa rin kasi mas more on gusto ko yung nakakausap ko ng personal. So ngayon malapit lang naman kami sa downtown, dito lang sa kabila, mga it takes 5 minutes lang. Pupunta na kami para may itatanong din si Mrs. Doon sa about sa mga papel. So ngayon na natin naisipan ko na kasi syempre alam mo naman medyo paiba-iba na yung rules dito sa Canada, di ba? So na mas maganda mag-apply na tayo. So far sana makapasa tayo sa exam kasi paiba-iba rin yung naririnig natin na mga tropa natin na nag-apply ng citizenship na minsan matagal maghintay. Sometimes some of my friends it takes 3 months before mabigyan ng schedule ng exam ng citizenship. Yung iba naman mas mabilis. Pero syempre ngayon bakasyon tayo, asikasuhin na natin dahil syempre pag nagtrabaho na naman tayo nito, ang hirap ng problema din kasi dito pag yung nandito ka sa Canada, sobrang busy mo sa oras, hindi mo na minsan mailagay yung ibang bagay na maisingit ba, lalo pag yung pagod ka na sa trabaho, tapos marami ka pang ginagawa sa bahay. Tapos ayun nga, kami lang ni Mrs. yung tutulungan dito sa iba pa rin. Kaya ngayon
libre ako, free ako. Tatry natin, punta ako doon. Mag-inquire tayo kung magkano na ba ang bayad o magkano ba ang bayad ng service ng application for citizenship dito sa Saskatoon, so sa Canada rin. Hindi na natin alam, baka mamaya magkakaiba sila, di ba? Pero dito tayo sa kilala tsaka sa maayos kausap. Ay, punta tayo, samahan nyo ako para kayo magkaroon kayong idea magkano ba ang bayad ng citizenship dito sa Canada pag gusto nyo nang mag-apply ng citizenship. Let's go! Yan, kumuha na akong ticket. Minax ko na yung ang hirap kasing humanap ng parking dito sa downtown. Tsaka first time namin kasi yung EDRA dito sa may gilid yung building wala siyang parking spot talaga na papasok ka sa loob. So ayun lang nag-parking na namin. Kumikalsada kami. So ayun, binayaran ko na siyang max $7.25 para hanggang mamaya na siyang 5:30. Yan, dito na kami, kasama namin si Jacob. Wala kasi magbabantay sa bahay, kaya talagang kami ang lalabas. Tulig ngayon, pero hindi masyadong malamig ngayon, di ba? Parang feels like negative 25 lang, ganun. Minus 13 ang weather, pero yung feels like yung 25. Di siya katulad ng mga nakarang araw. Kaya maganda bukas, kung medyo maganda yung panahon, gagamitin ko na yung pangkayod ng namin nung sa snow, para yung harapan ng bahay namin is matiltil ko na yung mga snow. Ayan, dito tayo sa ngayon, downtown Saskatoon. Tatawid kami sa kabila. Ayun, naka-walking na sa kabila pala yung pumaliwa kami. Lamig, nalamig na yung baby namin sa kabila Ngayon lang kami maglalakad ng winter time na ganito mga kamama, kasi katondo kasi sa kabila pa yung parking area yung bata nilalamig. Ay tara. Hindi kasi talaga namin gawain maglakad. Ngayon lang kami maglakad dahil nga kailangan namin tumawid. At yung pinag-parking nga namin dito sa gilid. Ay yung building ng kay Ed Ryan, yung orange na yan. Tagal ko na, the last time na nagpunta ako dito, nagpalakad ako ng work permit kay Ed Ryan was like 8 years ago, yung work permit. So ngayon, citizenship naman ang natin. Dapat sa banda doon kami magpa-park, kaso nga lang wala na, dito na kami nakapagan dito na lang sana sa may harapan natin kasi maraming police dito mga kamamo, kaya medyo nag-iingat din ako sa pwesto ng parking. Hindi ko alam kung saan talaga yung tamang pagpaparkan At pala dito na lang sa may bungad Wala, malapit lang namin pinag-parking nga namin din lang. Yan sa taas. Dito na kay mga kamamo. Yung mga mapa pa. First time nagreklamo ni Jacob dun sa lamig sa baba. Kasi first time na namin talaga naglakad ng gano'n. Medyo malayo para sa normal na lakad, pero iba yung lamig kasi. Ngayon ito, nakausap na namin yung dito sa amin yan. Hintayin na lang namin. Ayan, sige, pili ka naman. Ay mga kamamo, dito kami sa Tembien. Ang bilis namin sandali na kami sa kay Ed Ryan. So sinasabi na lang ni Ed Ryan, ipasa na lang through email yung mga requirements. Ito babanggitin ko na lang din. Tapos kailangan ko magpa-picture ng passport picture para kung sakaling kompleto na yung mga documents na aayusin na, babalik ako sa kanya, isa-sign ko, tsaka ipapasa ko yung mismong picture. So ang na lang niya sa akin ito. Actually ito yung kay Ed Ryan Ito yung fee niya is, our fee is $250 plus $12.50 GST, and IRCCP is $630. Yan, color copying of all passport page is $8, and express postage is $26, equals $926.50. So yun yung pinakabayad natin, $926.50 for application ng citizenship. Yan. So maayos naman tong kausap sila Ed Ryan, tsaka pinrint lang niya yung in-email niya sa akin. Gusto ko lang din kasing
kausapin yung may mga question kasi kami na gusto naming marinig right away, kaya nagpunta rin kami. So nagtanong din si Mrs. ng sa kanya kasi hindi na siya nag-IELTS, so wala na siyang self-pip dito nung nagpunta siya, di ba, nung na-PR siya. So nag-aral naman siya dito, so may English subject siya is dahil lang ako ay nag-order lang kasi nag-order lang kami. So ito na yun. So we'll see, di pa natin alam yung ano yun. Isisingit ko pala yung kay Mrs. na nag-English exam siya, ay hindi siya English exam, kumbaga naging subject niya dito nung nag-aral siya. Anong course mo before? Medical Office Administration. Yeah, Medical Office Administration yung kinuha niya. So siya yung parang nagpa-file ng mga alis sa hospital. So ayun, may English subject siya. So hindi na siya kailangan mag-IELTS, hindi niya kailangan kumuha ng IELTS or self-pip dito sa Canada para mag-apply for citizenship. So ano na siya, ay tawag doon, parang Ayun na yung prerequisite oh, yun na yung pinakaano niya. Dapat equal na Yung self-pip. IELTS or self-pip. Yun na yung equal na. So yun na yun. So ito ngayon, pagkakain namin, magpapapicture na ako para ma-send ko na sa kay Ed Ryan yung mga ano. Ito lang naman ang hiningi niya. Ito pala, babasahin ko rin pala. Passport photo page for all passport for last 5 years. PR card from front and back. Proof of English, ayun yung sinasabi natin kanina. IELTS General or self-pip. Or LINC certificate of proof of having studied in English. Yun ang naano ko eh. Kaya gusto ko i-clarify sa kanya. So yun na to yun. Lumabas na nga yung sagot ni Ed Ryan kanina. Tapos driver's license, meron tayo. Health card ko. Your info on the attached page. So ayun eh. Ito na yung requirements ng citizenship. So ayan. Sana dinadasal ko mga mama. Ako sobrang ano na eh. Siyempre, tagal na natin hindi nakapag-aaral. Hindi katulad ng mga nag-aaral talaga na pag nag-review, right away, masasagot nila yung, alam yung gano'n. Parang ako kasi na-stack up na yung utak ko. Pero siyempre, tsatsagain natin yan. Pagsisikapan natin yan na maka one take lang tayo sa exam. Sana makapasa rin agad. Para siyempre, pangarap din naman namin na makapunta rin tayo sa ibang lugar, di ba? O sa US, alam mo yun, makapasyal-pasyal kami. Salamat po ate. Thank you po ate. Pangalan niyo po ate? Mayla. Ate Mahila. Sa Ate Mahila yung server natin, Pilipinas siya. So ayan. Pangarap din namin na makapasyal kami ng US. Alam mo yun, ganun yung parang, siyempre yung mga idol niya, nakikita niya, katulad yung si Kainag, sini-enjoy niya yung buhay niya. Na sabi nga naman eh, maigsi lang ang buhay, enjoy niya rin. Nandun naman ako sa point na sa ngayon, ito kailangan natin pagtrabaho, kailangan natin pagsikapan yung mga bagay-bagay para makuha natin yung mga gusto natin sa buhay. So syempre, pag dumating ang point na may edad na tayo at yung mga anak natin ay kahit paano nakatapos na ng pag-aaral, kaya na nilang buhayin yung sarili nila. Yun siguro yung time na hinihintay ko na kami naman ni Mrs. na yung enjoy namin yung buhay namin, papasyal-pasyal kami. Yung ma-experience namin na marami kaming spend our time together as a couple, parang ganun ba. Siyempre kasi yung mga bata, alam mo naman, pag kakaedad na yung mga yun, may mga sarili ng mundo. Kaya yun, di ba? Yun ang mga Si ano na lang yung ililibot natin. sumama ka na sa akin. Tatago kasi. Si ano na lang ang ililibot ng si Jacob. Ang Oo, si sagot Jacob. mo na lang yan. Si Jacob na lang. Tsaka yung isa kasi may hirit pa to ng essay para doon may kalaro si Jacob eh. Pero syempre, Last na yung isa. plano-plano rin din, pero wag natin mamadali. Yes. Yung mga ano, Step by step. step by step. Oo nga, yung gandang camera. Actually, yung gamit namin, yung bago nating camera, yung S25. So, ganda naman na niya. Hindi ko dinala yung ano natin, yung Osmo, kasi mais-snow sa labas. Baka mamaya mabasa yung screen kasi hindi naman siya waterproof. Hindi yung moist nun, papasok sa loob. Oo, yun nga eh. Na, Kasi nga malamig, kaya nga yun nga, hindi ko advice talaga na yun ang daling ko para mag-vlog ako sa labas. Sayang naman yung binili natin. Ingatan natin yung mga gamit natin. Eh maganda naman tong camera natin, tsaka waterproof, di ba? sarap na nga is coffee na. Waterproof eh. Ito nga pala kung gusto nyo sa mga usual kami naman, hindi naman kami palalabas. Pero kung gusto mo talagang tipid na makakain ka ng marami, Tianbien talaga. Go to namin yan. Go to namin. Oo, yun talaga. Parang ano kumbaga ba yung mga kainan na simpleng kainan sa Pilipinas. Pero dito, ito yung mga parang affordable, tsaka marami ka masarap. Oo. Masarap. Big yung servings nila pang dalawa.
since nung dumating ako dito, ito talaga yung ano namin. Actually, renovated na to eh, semi-downtown to eh. So ayun, ano yung order natin? Special fried rice, spring roll, Thai, yung pansit na natik yung Not pancit, pero Thai body yan. oh, parang ano kumbaga ba in short, pansit tas makapal yung noodles. Yeah, tas pork yung inano namin. So yun, marami na yan. Hindi na namin mauubos yan. So after nito, magpapapicture lang ng maasikaso na natin yung ano. Tas uwi na. Ayun. Yun lang, parang ganun lang ang ano. Ganun lang ang lakad namin. Hindi namin expect dry busy kasi siya. Tas hindi na pala sila nag-a-accept ng ano. Parang nag-ano ka, yung pupunta ka doon. Usual mo ron ano siya, online. Kailangan magpasa ka online. Tapos para tatawagan ka na lang kung may kailangan kang pirmahan sa mga documents na kailangan nilang ipasa for sa kung ano man yung a-apply nyo. Maraming ano doon, nag-ano rin sila ng work permit. Kaya kayo, pasyalan nyo lang sa Ed Ryan dito sa may downtown Saskatoon sa mga gustong mag-apply ng mga papeles nila. Yan. Ay, paborito namin. Pansit, saka spring roll. Kami namin na ubos. Ipadagdag na lang kami ng isang spring roll. Pero yung kanin tsaka yung pasta, hindi naman namin napangalahati. Yun lang. Yun sa parang parang last step mo na yun eh. Mula nung dumating ka dito na galing ka sa work permit, tapos nabigyan kang chance na mag-apply ng permanent resident. So yun yung last step, citizenship na. At hindi mo rin talaga nakikita niyo ng mga kamamay yung mga balita, di ba? Ang daming higpitan, ang daming dating ang dali-dali lang ng mga application. Ngayon mahirap na. Ngayon syempre mapapaisip ka kahit permanent resident ka, darating ka sa point baka mamaya pati permanent resident pag-higpitan na, di ba? Hindi natin masasabi yun, kaya samantalay na natin yung chance kung may pagkakataon mag-apply na agad para at least alam mo yung peace of mind. Yun yung pinakamahalaga sa amin, yung katulad dito mga nandito sa abroad. Masarap yung peace of mind. Yun, oo. Kasi na alam mo, pakaramdam mo na parang anytime na parang hindi na magkaka-abere yung papel mo. Kaya iba pa rin kung citizen ako, di ba? So ang focus ko na lang kung ano yung mga goal ko sa buhay. Na alam natin na para magiging continuous ka, basta magsikap ka lang, yun lang. Eh mahirap yung bigla magpalit, mawiwindang ka eh. Di ba? Di natin alam mga ron sa Canada, pabago-bago. Kaya sigurado lang namin. Thank you, my friend. Then if you don't mind, can I have a take-off box? Yeah, thank you. Oh, over there? Yeah, we will get some. How many? Just king. Kasi bas. Yeah, thank you. Thank you so much. Yan na. Hindi namin naubos eh. Kung nag-order pa niya itong isa. Dalawa lang po. Ayun na, kasi pakatag dito. Pag na-citizen ka, yung para bang security mo dito sa Canada, parang ano ka na, nakasilid ka na, silyado ka na. As long as wala kang magagawing krimen o wala kang magagawing masama, hindi ka nila papalisin dito. Pero syempre, hindi ko rin naman din alam yung sa permanent resident, baka mamaya nga ganoon, di ba? Syempre iba pa rin yung citizen kaysa doon sa permanent resident. Tagal na rin eh. Actually lahat alos kami ng kabatch ko, citizen na sila lahat eh. Late na nga ako eh. Hindi ko alam kung ako na lang atang di citizen. Parang halos lahat sila nag-outtaking na sila lahat. Yun lang, parang ano lang talaga. Kailangan lang talagang maging ano ka, mapanuri ka, lalo sa mga nangyayari dito sa Canada. Mahirap yung mapag-iwanan ka tapos huli na bago ka mag-decide.
Hindi naman din mahirap makarating, hindi naman din madaling makarating dito. Hindi ko naman nilalahat kasi iba talagang madali para sa kanila, pero para sa akin hindi biro yung pagpunta ko dito. Talagang hard work talaga. Nagtrabaho ako sa Pilipinas, nag-apply ako ng maraming beses papunta dito. Naabot ako ng 5 years mahigit bago ko nakarating dito. Habang nagtatrabaho ko, apply lang ako ng apply. Tapos nandito na ako, di ba? Yun na lang ang last step na hinihingi ko. Siyempre gusto rin namin makapasyal sa ibang lugar. Eto si Jacob kasi citizen na to eh. Sana all. O yung baby natin, sana all citizen eh. Yung mong maano na. Kasi kapag nag-citizen ako, pwede ko na rin maging citizen yung mga anak ko kahit sa Pilipinas. Pero syempre, ano, papaano ko na lang nila. Para alam nyo kung paano ko maging isang magulang sa mga anak ko. Syempre kung sakali man pumunta sila dito, sila pa rin naman pipiliin ko. Pwede naman sila magpa-dual citizen kung ano yung gusto nila. Sila pa rin ang ano, respeto ko kung ano yung desisyon ng mga anak ko dahil syempre ano nila yung buhay nila yun. Sila yung mag-ano yan. Kung baga ako lang eh, naging ano lang ako. Parang parte ng buhay nila na kumbaga ba sa sabi ko nga kay Misis pa nag-uusap kami nito, parang ako hindi ko na naranasan yung bagay na mararanasan nila. Kumbaga sa puno sa akin nagsimula lahat, so at least yung mga bunga na uusbong o mangumunga is hindi na katulad ng hirap na pinagdaanan ko noon. Hindi na nila ma-experience yun, pero sa akin sabi ko okay lang yun kasi minsan may mga nakikita tayo dito na ang makikita mo pag every vacation umaalis sila parang kung saan sila nagpupunta, di ba? Siyempre yung point na yun is kumbaga meron ng naging ugat dati pa na parang nagsimula. So kumbaga sa sitwasyon ngayon kami yung magsisimula para yung mga susunod na henerasyon namin is mas maayos ang buhay na hindi na sila darating sa point na parang naghihirap talaga na yung pinagdaanan ko iba talaga mga mama. Hindi ko nga ini-expect talaga na makakarating ako dito. Siguro na lang talaga nakuha na lang talaga siguro sa ano yung bang determinasyon ko nung bata ako. Hindi ko man na-expect na makakapag-abroad ako talaga sa isip ko eh. Tatrabaho lang ako dati pero wala sa ano ko na mag-abroad ka naisip mo eh. Pero hindi ko ini-expect na mabibigyan tayong pagkakataon. Pero pasensya na kayo sa iba kasi baka sabihin nakarating ka lang dito parang grabe ng magsabi ka akala mo ano na-appreciate ko kasi kung bakit ako nakarating dito. Hindi naman kasi lahat na ano may kaya, hindi naman ako may kaya sa buhay. Nasa Pilipinas ako talagang kayod ano ko, kayod marino ko. Even sila mama ko, di ba? Hindi man nila na-experience ng maayos na buhay talaga. Pero syempre, tinaguyod pa rin nila ako, tinulungan nila ako makarating dito. Syempre, tulong din ng mga magulang ko yun. Kaya syempre, nasa sayo din yun. Meron may mga senaryo din tayo dito sa buhay na pinupush mo na silang kunin mo na sila dito, nandito na sila sa point na may chance sila makarating, iba ayaw, di ba? Nasa tao pa rin talaga na kung gusto mo talagang maayos ang buhay mo, maging maganda ang kinabukasan mo, nasa tao pa rin talaga. Kailangan talagang magsikap kahit minsan, kahit itulak mo na sa kanila, nandito na. Kung magagba sa pagkain, isusubo mo na lang, tinatanggihan pa. Iba pa rin yung mentality ng tao, which is nagpapasalamat ako naging ganun yung way of thinking ko na ayun, naging maganda kahit pa paano may kinahinatnan yung pagsisikap nila mama. So kaya kayo magsikap din kayo. Alam ko kung kinaya ko, kakayanin nyo rin yun. Kasi sana naman natin yan sa pananalig sa taas sa pagsusumikap at mangarap. Yun ang masasabi natin mga kamama. So yun mga kamama, tatapusin na ito vlog. Sana may natutunan kayong araw na to. Kaya nakita nyo kung gaano kamahal na yung pagbabayad ng citizenship. Kaya kailangan talaga ipasa mo. Kasi kung di papasa, sayang panibagong bayad ka naman, di ba? So madali lang naman ang ang mahalaga lang talaga mag-review ka lang. Tutukan mo lang mabuti kung ano man yung focus mo at makakamit natin sana yung gano'n. Yan tayo makapasa rin sana tayo agad. Yung mga kamama, agad dito na ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.